Okay, panibagong video po tayo. Pupunta ako kila paring Reggie. Malamang sila paring Bong to. Ayan o. Nakita ko yan sa FB, bagong labas. Sabi ko kay paring Bong, kasi galing siya dito sa Pampanga. Ay, tumatawag siya. Sige. Okay. Galing daw si Parimbong, sila Parimbong tsaka si Parimbong dito sa Pampanga. Pare, sabi niya gusto kong tumuloy dyan sa farm. Eh sabi ko nga maputik, nabalaw ko nga yung jeep. Sabi ko wag na kayong tumuloy kasi mababalaw yung sasakyan. So sabi ko kung nandyan na rin lang kayo sa Pampanga, mag-meet up tayo halfway. Sa Pampanga pwede, malapit kila paring Reggie, sabi ko, para madalan kita ng talong. Ito, dito na tumuloy kila paring Reggie. Sila nga to. Na-istorbo tuloy si paring Reggie, oh. Pare, pasensya na sa abala. Pare, sabay lang kayo. Oo. Ganda na sakyan, pare, oh. Oo, bago yan. Re-re. Oo, yan nakita ko nakapost eh. Pare, kumusta? Si paring Bono. Pare. Pre, kayo ha? Hoy! Na-istorbo namin kayo. Relax, pare mo, no? Oo naman. Basta. Hindi sumama. Pasensya na kayo ha? Yan, nakasama natin yung mga tropa natin, mga kumpare ano. Ano? Hindi, papatikim natin dito yung pinagmamalaki ng harapan. Yun yung... Pwedeng inegosyo, yun ang pag-uusapan natin. Okay. Okay. Mag-uusap din kami ni paring Rex. Oo. Nagpa-franchise dito sa Pampanga. Pwede. Shoutout sa'yo, paring Jeff, Parabas. Shoutout. Yan, yung mga kumpare natin, paring Jeff, paring Jimmy. May pagsososyo yung dalawa. Ayos. Sige. Update namin kayo mga bossing. Tuloy, no? Ay, ano? Babi, ba't nakikita ka lang ito masungit sa vlog talaga ito? Talagang Babi. binago niya na yung pangalan, ano? Babi talaga. Babi. Alam naman ko ba't Babi. Alam niyo na yun. Bakit Babi? Yun, shoutout Jeff talaga, Jeff. Shoutout sa Harabas. Harabas, Jeff, titikman nila. Matitimusan. Parang Jeff. At mag-iisipan kung paano gagawin. Arayat branch, saka Kabyo branch. Yun! Ayos. Alay natin, di ba? Manifesting. Yung lasa ng manok nila, magugustuhan ng Kapampangan. Sakto-sakto. Parang sakto-sakto yung tamis lang. Tsaka pambata. Parang magugustuhan talaga ng mga bata. Andoks, sarap din. Hindi, masarap naman talaga. Baliwag, Andoks, San Pedro. Señor Pedro. Señor Pedro. Masarap. San Pedro pa, yung may manok. Masarap naman, pero yung... May laban yung Harabas. May laban. Malaki. Tsaka iba-iba, hindi niya... Kung totoo sa ibang lasa yun eh. Kasi yung baliwag, Andoks, halos pare-pareho ng lasa yan eh. Iba yung ginawa ng Harabas. Kaya soon, magkakaroon ng Kabyaw at saka Arayat branch. Nag-uusapan na, mimitingin na namin yan. Saka yung fried chicken ng Harabas, ang sarap eh. Lasa pritong manok eh. Parang ang nakatikim ng pritong manok. Sarap. Hindi, pero biro, masarap talaga. Matitimusan. Tsaka yung chili garlic, matitimusan yung Harabas. Chili garlic. Parang may sili, tsaka bawang yung lasa ng chili garlic nila. Sarap. Sana makarating lang nyo, pasaglitin mo. Mamit ko man lang. Tumawang tawagan. Ayun o. So meron tayong produkto ni Jeff Harabas. Shoutout. Yan. Ayan, mga titikman pare, mga titikman. Ayan po yung Produkto rin na to. product ng Harabas. Si Idol Jeff. Chili sa
Yan. Soon, magkaka-branch. Hindi yan. Sa Arayat. Arayat. Pares. Sa'yo tsaka sa akin. Ito na. Ito yung ating mga manager, pare. Oo. Manager. Ayun. Ito na. Pare, pasensya na sa abala, pare. Isang karangalan, pare. Bisitahin tayo ng Oo. Fat Boys. Yun. Nahatak na ako ng buro. Pasensya na kayo. Nakakita ko eh. Buro. Bunga na ito. Oo. Kilos ko. Parang masarap magkamay ah. Oo naman. Pare, Di ba pagka-cameraman, huling kumakain yan? Hindi, nauna yan dapat. Ako naman sa kare-kare, puso lang ng saging eh. Man natin. Yun ang hindi kami galing mahilig. Joke lang. Isa lang ilagay ko eh. Sarap. Ba? Ano sa? Masarap. Manyaman. Oh, pare, kano? Sige, pare. Berong pare. Manyaman kayo. Patay na naman. Pare, ito yung prito. Yan. Man natin. Ito nga lang ako. Nakakapangan ito nga manok. Yung timpla niya, ano? Oo. Diba? Puro hita, oh. Ito yung timpla. Diba? Yan. Pare, honest review. Ano nga sabi sa chicken ng Harabas? Sarap, pare. Panalo. Pangalo. Diba? Pwedeng ilaban. Oo, panlaban. Laban, Jeff. Nadidig mo na, parang Jeff. Magugustuhan ng mga kakampangan ito, pare. Yung Oo. timpla niya, ano? Timpla. Hindi siya kagaya ng ibang lechon manok eh, no? Palos pala, ito iba atake. No? Kahit walang sauce. Yun. Pwede. Mismo. Grabe. Matitikman nyo rin yan, mga mga kabalin. Matitikman nyo rin yan dito sa Arayat. Saka sa Cabiao. Ito mo, no? Walang kahilig-hilig sa ampalay. Sa buro, eh. Yan ang perfect bite. Kasi meron akong diyalang cameraman, kaya na umang kumain. Ay po tayo, mapasig. Ako muna cameraman, ha? Patong mo na lang dyan. Mamaya mga bossy, kakain muna kami. Alright. Okay guys, pauwi na kami 10:30. Ayan, napasarap ng kwentuhan kay Parimbong tsaka kay Parimbon. Uwi pa sila ng Marikina yan. Eh ako 30 minutes lang, nasa bahay na. 20 minutes. Oh, Thank you po. thank you, ingat. Bye-bye, ingat din po. Pare, muna na ako. Thank you. Sige, pare. Pare ko, sige. Pasensya na sa bala. Oo, okay na, pare. May bisita tayong ano eh. Kaya nga eh, di ba? Oh. Bat boys, saan ka pa? Boys. Okay guys, kita-kita tayo bukas. Maraming salamat po. Okay. Balik tayo sa farm. Nag-grass cutter sila Patrick. Para mabawas-bawas niyan doon sa ampalayahan. Yung in-order kong kulang na net, baka bukas. Kaka-almusal lang namin. So ganito po yan, kung bakit napaka-importante nung nag-i-explain ako sa vlog para naintindihan natin lahat. Dito kami sa Farm 2 tsaka dito sa Dream Farm. Kanya-kanya sila ng tanim bukod sa Gym Squad. Diskarte nila, pataba nila, gamot nila, sila na susunod. Sila pinagdi-decide ko doon. Pero pagdating doon sa pag-manage kung kailan tayo dapat magtanim, kasi kung kailan tayo magkakapuhunan. So sa akin yun, sa akin decision yun. Pero pagdating sa halaman nila, sila ang bahala. Basta bibili lang ako. Kasi nga, labas gastos sa hati si Daki, si Dondon, tsaka si Saldi. Dito si Saldi, bago pa kami nagumpisa rito, kinausap ko na. Dahil sabi ko baka mabitin tayo sa budget. Mahuhuli ka ng 3 weeks.
ang ine-expect ko 3 weeks makukuha ko dahil meron kaming inaasahang ampalaya dun sa farm 2 nasilat. So medyo humaba ng konti kasi nga malaki na yung gastos hindi na kinaya. Kung mapapansin nyo yung farm 2 walang tanim yan, may tanim yan yung sitaw, hindi sa akin, sa Gym Squad. Yung balag ni Saldi may tanim yun, upo. Magkano lang po na nun? 2,000 buto lang binili ko doon dahil may balag na. So yun po yung dahilan kung bakit hindi ko na tustusan tong kay Saldi. Pero actually may buto na yan, may kumpleto na yung balag niya, yung bukawi, alambre lang ang kulang. So kinausap ko si Saldi, sabi ko kukuha pa tayo ng mga ilang pitas dito sa talong para makumpleto yung alambre. Pero actually pwede nang itanim yung buto niyan, ihahabol na lang yung alambre kung makukuha ng mabilisan. Kaya pasensya na po kayo kasi meron mga nagtatanong ba't daw parang pinabayaan ko na si Saldi. Meron po kaming usapan ni Saldi bago pa kami magtanim dito sa farm 2, sa Dream Farm. Kaya hanggang maaari mas mainam yung tapusin nyo yung vlog para maintindihan natin lahat kung ano yung sitwasyon. Kung minsan kasi meron mga details na hindi na kailangan ipaliwanag, kaya lang dahil siyempre kayo may mga curious, may mga concern, kaya madalas ako nagpapaliwanag. Ay, napaka-importante din nun. Ang diskarte kasi namin, siyempre andyan na yung talong diyan tayo kukuha ng panggastos. Uunahin ko yan dahil yan ang pantutustos natin sa mga susunod nating tanim. So ginastosan ko to, siyempre focus ako dito para matustusan natin yung susunod. Kaya hindi ko kinukumpleto yung kay Saldi. Nagkataon lang na kinapos talaga ng budget. Tiruin nyo halos 400,000. Nabanggit ko na po kahapon, 400,000 mahigit ang pumasok dyan. Gastos pa lang yun, wala pa yung pasahod tsaka yung mga bali-bali, kasi kailangan din nila ng panggastos yung mga labas gastos sa hati. Yan, paatras siguro no, medyo nadali ng malakas na ulan yan kaya, pero bilang pa tayo ng mga 3 pitas, 4 susulong na yan. Yan, kagaya nitong farm 2, matatapos na yung kontrata niya ng July next month. Hindi ako sure kung mai-renew ko or hindi dahil nga kinapos tayo sa budget, pero gusto ko pa siyang i-renew. Kaya kung mapapansin niyo, walang tanim yan. Ang may tanim dyan yung mabilis, yung upo tsaka yung sitaw. Pero itong sa amin bakante to kasi nga nag-aantabay ako. Kaya sana ito lang naman inaasahan ko, yung talong. Diyan tayo kukuha ng pangtustos dito sa farm. Kasi nung una kala ko kaya ko, naglakas loob ako kasi meron kaming kasalukuyang na-harvest na ampalaya nun. Hindi gumanda yung ampalaya, natalo pa, nalugi. So ganito po yung nangyari. Ayan, grass cutter sila dito para lumitaw yung ampalaya. Malambot lang naman yan, kayang-kaya nung tanse. Ayan na yung ampalaya natin yun ayan na sila. Ayan, sana makabawi-bawi tayo dito dahil tag-ulan. Dito malakas ang loob ko kasi mataas to. Kailangan lang talagang alagaan at bantayan. Pag malalaki na to, namumunga na, baka madalas ako matulog dyan. At baka nga pala may magtanong, Sir Jim, paano yung sa YouTube mo?
Ako po small YouTuber lang, hindi ganun kalaki yung subscriber, hindi ganun kalaki yung kinikita. Dahil merong kinikita pero meron tayong pinapasahod daily, monthly. Plus yung food nila. Libre po yan, libre po sila. Binukod ko lang si Don dahil nahihiya siya sa video. Kailan lang. Pero nung una hanggang sa pumitas sila lang naman ang binukod ko kasi nga ayaw nila nung nasasama sa video. Sabi ko bigyan ko na lang kayo ng pang budget sa ulam, pagkain, kayo na magluto para hindi kayo naano sa video. Pero mula't simula lahat libre yan, pati si Saldi, yung diesel niya, yung ano pa ba yung di ko kinakalimutan, pagkain libre po sila lahat. Kaya sana maintindihan nyo yung sitwasyon ko na malaki din yung expenses. At ayan, kaya nasabi ko, umaasa lang ako dito sa gulay nating pinuhunan ng malaki. Kung tutuusin, half million na yung pumasok ko dito, pati yung pasahod, pati yung mga bali-bali, pambili ng gamot. Mahigit kalahating milyon na yung pumasok dito. So umaasa ako dito sa pinuhunan natin na to na kikita ako, dahil dati naman tayong tumatama, kumikita naman kami. Once na tumama kami ng bunga ng presyo, lahat kami nakikinabang, nabibigyan ko rin sila. Itong huli na to medyo hindi tayo pinalad, diba? Yung huling ampalaya namin, kaya medyo kinakapos na tayo sa budget ngayon. Pero kaya pa naman, meron tayong inaasahang talong sana lang tumaas yung presyo kasi mababa yung presyo. Maganda naman yung bunga. So sana yung kalakasan nito tumaas yung presyo. Sigurado makakakuha tayo ng panggastos. Ito kaya naman siguro yung 150 kilos nito hanggang 200. Ilan yung huli mo? Laki? 27 po. Oo, halos 300 na yung nakaraan. Pero maganda na yung panahon. Tutuloy na yung bulaklak niya. Sana tumaas din ang presyo. Sa ngayon kasi medyo marami pang supply ng talong. Hindi, kakasabi ko yan. Kainaman naman kasi yan, mahaba ang buhay niya. Pagkalakasan yan, saka tumaas yung presyo, nakakabawi-bawi din. So dito okay na tayo dito sa kay Dondon. Medyo safe na yan sa ulan, hindi kagaya dati yung tubig nasa puno mismo. At least yan yung kanal niya nasa gitna na. Yan lang ang kailangan nating tutukan dahil maganda na yung salida. Ayan 3 months pa lang yan sa sa 20 bandang katapusan, 3 months. So yung kalakasan po niyan 4, 5 months, 6 months, mga ganon. Ayan, kung mapapansin nyo medyo dumalang ang bunga. Dalang na. Yung malakas na ulan kasi lalaglag niya yung mga bulaklak na yan, hindi na magtutuloy. Sana mag-araw muna ng mga 3 araw, 4 na araw, okay na yan para makasingaw yung lupa. So bali binayaran ko dito sa Araro 4,500 kasama yung nandun, yung konti doon. Ayan yung kay Daki, medyo gumaganda na rin ang kulay
Kaya lang dito hindi ako masyadong kampante dahil dyan ang mababa. So ito pa yung isa. Sir Jim, bakit di namin nakikita si Kian? Matagal nang hindi namin nakikita. Ang huling nagchat sa akin si Kian nung Monday. Sabi niya, to hindi ako makakapasok hanggang bukas, Tuesday. So ngayon hindi pa rin siya pumapasok. Walang update. Baka ako inaayos niya yung mga papeles ng asawa niya or kasi nga mga malapit na mga anak yung si Sarah. Yun po yung pamangkin ko, Mrs. ni Kian. So hindi ako sure kung kailan siya papasok, baka by Monday na. So kasi itong huling araw, huling mga Wednesday, Thursday hindi na siya nagka-message sa akin. Pero hopefully Monday, by Monday pumasok siya. Kasi sa akin naman kung merong magandang opportunity para sa kanila hindi ko naman na sila pipigilan. Lalo na si Kian, bata pa si Kian. Ayun diyan natin makikita kung gaano kadalang yung hindi tumubo. Dito sa gilid maganda maganda yung tubo pero dito medyo madalang. Pero dito okay naman hindi lang natin nakikita dahil madamo. Sa makalawa pwede na tayo maghulit dyan yung weekend. Kailangan po ang paghulit sa hapon kasi pagka umaga mamamatay siya sa init. Halos napapangalahati na nila, pero kung 3, 4 baka makuha ng 1 kalahating araw to pag grass cutter ng buo. Kasi meron lang ako napansin ng mga huling tanim namin sa ampalaya kasi kaya nasabi ko hanggat maaari ayokong gumagamit ng herbicide hanggat kaya namin. I-grass cutter namin yan para at least maging pataba pa yung damo sa lupa. Mga huling tanim namin yung kay Saldi na sprayan ng ng herbicide, saka yung sa amin yung grafted, yun yung huli namin. Napansin ko parang kung hindi man yun ang dahilan, pero maaring isa yun sa mga dahilan na siyempre andun yung gamot tapos magpapatubig ka. Although contact herbicide siya, parang para sa akin mas okay pa rin tong ganito. Hanggat kaya grass cutter. 2 araw lang naman yan tapos yan, lalo na kung kumpleto kami sa kalahating araw tapos yan. Pag di kaya tsaka tayo mag herbicide. Mahirap kasi yung masanay ka sa herbicide parang naapektuhan din yung lupa, yung nutrients ng lupa. Kaya natural yan yung damo na yan pag nabulok, pag nalusaw patabayan sa lupa. Nasira kasi yung isang sana ba yun? Nasira yung isang grass cutter namin, yung lining palitin, ayaw umikot. Paggawa papalit ng lining. Ganyan talaga yung pagpa-farming. Dumarating yung natatalo, pero kailangan natin bumawi. Kaya nga ni Henyo hanggat may puhunan, mahirap lang yung matutuyo yung puhunan. Mahirap makabawi. Hindi rin kasi ako sanay dun sa ako guys, lumaki ko sa hirap, pero hindi ko nakaugalian yung nangungutang, nanghihiram ng
Basta yun ang utang. Hanggat kaya ko, takot ako sa utang eh. Ganun ako. Eh ako wala man akong pera pero wala akong masyadong utang. Well, lahat naman may utang pero ako utang ko yung sasakyan lang. Yung expander lang. Isang taon na lang yun. 1 and 3 months. 1 year and 3 months na lang yun. So malapit na. Yun lang naman ang pinagkakautangan ko. Pero bukod doon, wala man tayong pera pero malinis tayo sa utang. Baka meron ako na pagkautangan dyan. Magsalita na kayo hanggat hanggat nandito ako. Pagsalita na po yung pinagkakautangan ko. Nako, nag-wild na. Ano yung mga grass cutter namin, palitin na yung mga lining. Oh. Tagal na kasi yan eh. Sulit na. Unahin ko ng lagyan tali dito sa gitna. Kasi yan, maluwag pa yan eh. Papagpagin ang hangin yan pagka, lalo na pag may mga sanga na yan, may mga bunga na. Papaluin ng hangin yan, maluwag oh. So lalagyan natin ng tansiyan dito sa gitna. Maisuot na lang dito para matibay-tibay. Yan, ganyan siya. Baka na siguro isa. Para lang hindi masyadong pagpagin ng hangin. Oo, maliit na yung tansi. Pag kasi maliit yan, malakas ang ikot kaya nagwa-wild. Napansin ko yung tansi na yan, yung maano eh. Maliit na. Oo, baka panis. Hindi kaya nga yung buko, di na dinala eh. Panis eh. Masang linggo pa lang yan. Kala ko kuwang. Hindi ba nabuburo na? Hindi, kala ko si Bornok hindi binigyan ng buko. Titignan lang picture, sumusuko. Ano eh? Pagbalik, pinchil pa rin, nalalaman. Tingnan mo ako, marami, nasira. Tumatayo na. Ayun na nangyari na eh. Luwag tingnan pag malinis oh. Okay, bukas naman. Maraming salamat po.